Praise God. Praise God. God is good all the time and all the time. God is good. Praise God. Praise God. Isang mapagpalang araw po sa bawat isa. Sa pagkakataong ito, tayo po ay dudulog, lalapit sa ating Diyos na buhay ng may pananampalataya na kung saan may dalawa o tatlo na nagkatipon sa kanyang ngalan. Naroon siya sa kanilang kalagitnaan. Sa araw na ito, tayo po ay dudulog sa Panginoon sa ngalan ng bayan ng Pikit sa probinsya ng Cotabato. Ating hihilingin na maitatag ang altar ng ating manunubos sa bayan ng Pikit. May mudag sa atong mga kaigsuunan diha sa Visayas ug sa Mindanao. Bisan pa katong atong mga kaigsuunan nga anaa sa Luzon ug sa laing nasod. Dalaygon ang Ginoo sa walay katapusan. Ang atin pong pagsambahay mula sa aklat ng mga awit, ika-29 na kabanata. Ang talata po ay 6. O Yahweh, makapangyarihan sa lahat. Sinong kaparis mo doon sa itaas? Mga nilalang doon sa kalangitan, kay Yahweh ba sila ay maipapantay? O Yahweh, O Yahweh, O Yahweh, makapangyarihan sa lahat. Sinong kaparis mo doon sa itaas? O Yahweh, O Yahweh, O Yahweh, makapangyarihan sa lahat. Sinong kaparis mo doon sa itaas? Mga nilalang doon sa kalangitan. Kay Yahweh ba sila ay maipapantay? Mga nilalang doon sa kalangitan. Kay Yahweh ba sila ay maipapantay? O Yahweh. Ama naming Diyos na makapangyarihan, sa lahat kami po ay nagpapasalamat sa pagkakataon na minsan pang makadulog at makalapit sa iyong banal na harapan. Ama, kami po ay nagpapakumbaba, humihingi ng tawad sa lahat naming pagkakasala at dasal namin na ang banal na dugo ng aming manunubos ang siyang maglinis at pumawi sa lahat naming karumihan. Ama, amin din pong idinudulog sa iyo ang bayan ng Pikit sa probinsya ng Cotabato. Ang aming panalangin ng lahat ng altar at lahat ng kasunduan na ginawa sa bayan ng Pikit nang hindi ayon sa pangalan ng aming manunubos ay mapawalang isa sa pangalan ni Jesus at sa pangunguna ng iyong Santong Espiritu. Ang aming panalangin, maitatag ang altar ng aming Panginoong Heso Kristo sa bayan ng Pikit. Maraming salamat po ang aming pag-asa at tinugon nyo at tinanggap namin ang aming panalangin sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen. 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 Praise God. Praise God. Ang atin po pagbubulay ay mula sa aklat ng Exodus sa ika-2 kabanata. Ang talata po ay 1 hanggang 4. May mag-asawang buhat sa lipi ni Levi na nagkaanak ng isang lalaki. Napakaganda ng bata, kaya 3 buwan itong itinago ng ina. Nang hindi na siya maaring itago pa, kumuha ang kanyang ina ng isang basket na yari sa tangkay ng tambo at pinahira ng alikitran upang hindi pasukan ng tubig. Pagkatapos inilagay niya ito,
Inilagay niya rito ang sanggol at inilagay sa talahiban sa may pangpang ng ilog. Ang kapatid na babae naman ng sanggol ay tumayo sa di kalayuan upang tignan kung ano ang mangyayari. Ang Diyos po ang magpala ng kanyang buhay at makapangyarihang salita. Sa bahagi pong ito ng banal na kasulatan ay matatagpuan po natin yung creativity ng isang may takot sa Diyos. Ano po? Isang halimbawa kung paanong ang isang nilulukuban ng kapangyarihan ng ating Diyos na buhay ay hindi papayag na basta-basta mabaliwala yung buhay na ipinagkaloob ng Panginoon. Ito po ay galing sa lipi ni Levi. Si Levi po ang itinalaga. Ito pong lipi ni Levi ang itinalaga ng mga pari. Sila po yung mga tagapaglingkod sa templo ng ating Panginoon. Pero sa pagkakataong ito, hindi pa po yan maliwanag. Ano po? Later on, yan po yung magiging trabaho nila, no? At nagkaanak ng isang lalaki, yung babae na mula sa lipi ni Levi. 3 buwan na itinago. Ibig sabihin, hindi tumitigil ang mga Ehipsyo, no? Siguro, nung nagbubuntis pa lang siya, alam na nila, no? Nakita niya nila kung paanong yung mga batang lalaki inihahagis sa ilog. Kaya, nung pagkakataon na itong bata luwal na, 3 buwan nilang itinago at nung hindi na maaring itago pa, siyempre po, lumalaki, no? Malalaman, tatanungin, sabi, ano ba yan, lalaki o babae? Di, siyempre, pagkita na lalaki, hagis ilog agad yun, no? Pero, ito po yung sinasabi ko na creativity. Kumuha siya ng basket na yari sa tangkay ng tambo at pinahira ng alikitran para hindi pasukin ng tubig. Waterproof ito. At doon niya inilagay ang sanggol at saka dinala sa pangpang ng ilog. No? Napakatalino sapagkat hindi dahil nilagay nila sa ilog, pinabayaan na nila. Pinabantayan niya doon sa kapatid na babae. Ibig sabihin, mas may edad itong kapatid na babae. Ano po? Sabi niya doon sa anak niya, oh, tingnan mo kung ano mangyayari sa kapatid mo. Bantayan mo kung saan matutungo ang basket ng kapatid mo. Alam niyo po, kapag nanonood kayo ng mga cartoon, ah, depiction nung Moses, nung buhay ni Moses na Prince of Egypt, makikita niyo kung paanong ang layo nung narating ng basket, no? Dumaan pa sa mga bangka, dumaan pa sa may mga hayop pa sa ilog na parang pag-aagawan pa yung basket. Pero alam niyo po sa katotohanan, tayo naniniwala na ang pag-iingat ay ginawa ng Panginoon para sa sanggol. Alam niyo po yung mga panaginip, yung mga pangarap, ito yung sinasabi ko na hindi basta tao lang yung mga iniluluwal. Yung mga panaginip, yung mga gusto nyong mangyari, yung mga gustong marating, yung mga gustong magdoktor, pero walang kakayahan kasi walang financial capability. Naku, alam niyo po, yun nga yung sinasabi ko dun sa yun pong isang araw na ako'y nag-celebrate ng birthday, natutuwa ako dahil isa sa mga nag-testify dun, sabi niya,
Sabi niya, naalala ko si Pastor Bernie, sabi niya, pagka sinasabi niya sa turo niya na hindi ang mga magulang niyong magpapaaral sa inyo, ang Panginoon. Alam niyo po, lagi ko yung idinideclare, no? Eh, yun pong simbahan namin. Hindi po mayayaman ang mga nakatira, ang mga nagsisimba. So, sabi ng isang nanay, sabi niya, na, alam mo naman na ang nanay mo, tindera lang sa palengke, hindi kita mapag-aaral ng kolehiyo. Alam niyo, sabi nung anak niya, hindi kayo magpapaaral sa akin. Si Jesus. At alam niyo tayo, nagpapasalamat ako sa Panginoon siya ko ngayon eh, may 3 anak na at nakatapos po siya ng pag-aaral dahil sa pananampalatayang ang Panginoon ang magpapaaral sa kanya. Mga kapatid, alam nyo, ingatan natin itong mga buhay na ito. Itong mga katotohanan na ito. Hindi ito dapat binabaliwala. Hindi ito dapat pinapatulog. No? Yung sasabihin mo, hindi, okay na lang siguro, baliwala na lang yan. Naku, hindi pwede. Hindi pwede kasi yung katotohanan na ang buhay ay galing sa Panginoon. Ang kakayahan, ang katotohanan. Naku, pag naganap ang kalooban ng Diyos, maniwala ka kapatid, dakilang bagay ang magkakaroon ng kaganapan. Mamamangha ka. Eh ano ngayon ang dapat mong gawin? Aba, bantayan mo sa panalangin. Lalo na yung mga gawa ng kaaway na pipiliting ipatigil, supilin yung ipinapagawa ng Panginoon. Ako, alam niyo po, ako ay nagpapasalamat sa Diyos sapagkat ito pong ating pananalangin. Ilang linggo po tayong wala, ano po, dahil nga, sabi ko sa inyo, yung charger ng ating laptop medyo pumaltos na, ano na, sumurende. Eh, ako ay nasa biyahe kaya hindi ko magawa ng paraan kung paano. Pero God is good. Kasi nung akala ng kaaway na, wala, titigil na talaga to si Bernie, hindi na to magpapatuloy. Alam niyo, sabi ko talaga sa Panginoon, Lord, kanino ba gawain to? Eh, sa'yo to. Ikaw bahala sa charger. Sabi ko. Tapos alam niyo, kausap ko yung kapatid ko, sabi ko, sira na nga yung charger ng laptop ko. Hindi na. Sabi niya, sira pala, edi bumili ka. Naku, parang ako binuhusan ng malamig na tubig. Sabi ko, oo nga, no? Eh, kaya lang kasi, yung isang beses bumili na ako. 3 araw ko lang nagamit, sira. Sabi niya, bumili ka ng magandang klase. Hinahanap niya ako. Sabi ko, paano ko kaya hanapin yung magandang klase? Eh, di mas mahal. Ito yun po ang binili ko at salamat sa Panginoon. Tayo po ay nakakatuloy-tuloy ng pagpapahayag ng katotohanan at ng pananalangin. Totoo pong may hahadlang. Ang tanong, papayag ba tayo? Ito po, hindi pumayag yung nanay. Sabi niya, hindi niyo wawakasan ang buhay ng anak ko. Alam niyo po, nararamdaman ko yung kanyang katapangan na hindi pwedeng magwakas ang buhay ng anak ko. Ang Diyos ang nagkaloob ng buhay sa kanya. At ang Diyos lang ang may karapatan na bumawi. Kaya gumawa siya ng paraan. At ako po'y naniniwala, yung karunungan ay nagmula sa Diyos. Kaya kung merong mga gawain, may mga pangitain, may mga panaginip na ipinagkaloob ang Panginoon sa iyo at may mga pumipigil, may mga humahadlang na hindi magkaroon ng kaganapan, idalangin mo sa Panginoon. Nasisiguro ko sa iyo, kapatid, sa kanyang kapangyarihan, sa kanyang taglay na kakayahan,
tagumpay ang Panginoon at magtatagumpay ka. Manalangin po tayo. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami po'y nagpapasalamat sa inyong salita na patuloy na nangungusap sa amin. Maraming salamat sapagkat kayo po ang nagkakaloob sa amin ng kaisipan at pagnanais na hindi sumuko kung hindi magpatuloy at ipakipaglaban yung pangitain na aming tinanggap galing sa inyo. At sa oras na ito, Amang Diyos, ito po yung aming pinanghahawakan. And we declare your word, it's not by might nor by power, but by the Spirit of the Lord. Lord, idinudulog din namin sa iyo yung mga pumipigil, yung mga ginagamit ng kaaway to abort itong mga panaginip na ito, itong mga vision na ito. Lord, sa pangalan ni Jesus, walang kapangyarihan ng kaaway upang magtagumpay sapagkat tunay na weapon formed against us will prosper. Kaya kami po'y nananalig, tunay tinanggap namin at kami nagtagumpay na dahil sa iyong kapangyarihan. Lord, amin ding idinudulog sa iyo ang bayan ng Pikit sa probinsya ng Cotabato. Ang aming panalangin, ikaw pong magkaloob ng pagkakaisa sa katawan ng aming Panginoong Heso Kristo sa bayan ng Pikit. At sa pangalan ni Jesus, dasal namin na magkaroon ng unawaan, pagpapakumbaba, maging dahilan nito yung kanilang pagkakaisa na siyang mag-ugat doon sa altar na itatatag ng Santong Espiritu para sa aming Panginoong Heso Kristo. And by faith, we declare the altar of the Lord Jesus Christ sa bayan ng Pikit. Hayaan mong bisitahin mo sila with a fire of revival. We declare power. We declare your glory upon this place. At kami po'y nananalig na daloy ito sa Baguio City, Cagayan de Oro, Legazpi, Lipa, Manila, Pampanga, Pateros. Kilusan mo ng may kapangyarihan ang mga bayang ito. Ikaw din ang magkaloob ng kaunlaran. At ayan mong dumaloy sa buong Luzon, Visayas at Mindanao. Hayaan mong matupad namin yung tawag mo sa amin to be the launching pad of the gospel, to be a missionary sending country, to be the America of Asia in the height of its glory. Dasal din po namin, Panginoon, na mapangyari ang iyong naisin sa aming President Marcos, Vice President Duterte, sa Senado, Kongreso, Judiciary, Military, Police, Local Government. We declare the fear of the Lord na maghari sa aming gobyerno. Ikaw ang maglantad ng lahat ng kasinungalingan ng kaaway at tunay mapangyari ang iyong husga sa aming pinakamamahal na bayan. As we also pray sa aming mga OFW na tinawag mo bilang overseas Filipino witnesses. Ayan mong sumaksi sila kasama ng mga misyonero sa iba't ibang panig ng daigdig. Ikaw po ang magkaloob ng anointing sa kanila to be empowered in Jesus' name. Dasal din po namin ang pangunguna mo sa mga training agencies na meron kami. Katulad po ng Main Lifeline, Asian Center for Missions, Elijah House, Philippines, Church Renewal, Asia Pacific International Institute Studies. Ikaw po magkaloob ng lahat ng pangangailangan ng mga ministeryong ito para magtagumpay sa pagganap ng dakilang kalooban mo. As I also pray for the fulfillment of your purposes sa aming mga training agencies. We also pray, Panginoon, ang iyong pagsama sa mga bansa ng Vietnam, Cambodia, Myanmar, Laos, Thailand, Malaysia, Singapore, Indonesia, Brunei. Kilusan mo po mga bayang ito, magtagumpay sila para sa kaluwalhatian mo. As we also pray, yung fulfillment ng blessing mo sa Hong Kong, Macau, Taiwan, Lord, sa Japan, China, South Korea, North Korea, Brazil, Russia, America. We declare fire of revival sa pangalan ni Jesus. As we declare peace over Israel. Maraming salamat po. Inaangkin namin, tinugon niyo at tinanggap namin ang aming panalangin
sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen, 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 amen. Praise God. Praise God. Lagi po nating tatandaan sa anumang pagsubok, problema, kahirapan, sakit, karamdaman. Tayo dudulog lalapit, tatawag sa Panginoon dahil sa Diyos walang imposible. Sa pagkakataong ito, hayaan niyo pong salitain ko ang basbas ng Panginoon sa inyo at sa inyong sambahayan. I declare the everlasting love of the Father. I declare the unending blessings of the Son. I declare the sweet, sweet, sweet fellowship of the Holy Spirit now and forevermore. I declare there's no house and lot with parking, with a no vehicle, and with a flourishing business. In Jesus' name, amen. Amen, 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 amen. Praise God. Praise God. Hanggang sa susunod po, sama-sama nating ideklara, Pilipinas, God bless you big time. And so we declare to God be all the glory in Jesus' name. Amen, 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 amen. Praise God. Praise